Good morning mga kapatid. Ito na ulit yung pinangako kong karugtong nung video na aking in-upload. Okay mga kapatid, I believe mga kapatid na ito pong sasabihin ko, ito ay revelation directly from God. Bakit po mga kapatid? Kasi po, noon po, gulong-gulo po ang isip ko noon at yung mga verse hindi ko po talaga maintindihan kung anong ibig sabihin. Kasi po, katulad nito, ang Galatians chapter 2 verse 16, ang sabi po diyan, know that a man is not justified by the law but by faith in Jesus Christ. So, meron pa nga di ba Galatians 2:21, ano po ang sinabi diyan? I do not set aside the grace of God, for if the righteousness is gained through the law, then Christ died for nothing. So, ngayon, merong verse na nagsasabi mga kapatid na yung 1 John chapter 2 verse 7, ang sabi diyan ni Apostol John, sabi niya, I write no new commandment to you, but the old one that you have heard from the beginning. Sabi ni Apostol John, wala po akong sinulat na kautusan na bago, kundi ang kautusan na narinig niyo noong simula pa lamang. 1 John chapter 2 verse 7. At ito pa mga kapatid, ang sabi diyan, sa 5:17 ng Mateo, ang sabi diyan mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, I did not come to abolish or destroy the law, but to fulfill it. Mga kapatid, nagbabanggaan po ang verse. Sabi ng Galatians sa Apostol Paul, hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan dahil ang kautusan ay hindi natin makukuha ang ating pagiging matuwid sa kautusan. Kasi mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo, walang magiging matuwid sa pagsunod sa kautusan. Ngayon mga kapatid, ang mga nangingilin po ng Sabat, mga kapatid, ay ang mabigat nilang pinagkuhanan ng pananampalataya ay yung 5:17, I did not come to destroy the law but to fulfill it. That is why mga kapatid, until this day, they are keeping the Sabbath. So ngayon mga kapatid, nahati sa maraming denominasyon at saka ngayon tatlo po ang pag-uusapan natin, tatlong pananampalataya ang pag-uusapan natin. Yung isa, kailangan sundin ang kautusan. Actually, pati yung sabat, kinikip. Yung isa naman, hindi na kailangan. Kasi nga, ang kanilang paniniwala, tayo ay iniligtas lang sa biyaya ng Panginoon at ito ay bigay lang sa atin. Kumbaga, hindi po tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil ito ang bunga ng ating kaligtasan. Naligtas ka muna, kaya ka gumagawa ng mabuti. Ganun po 'yon. At hindi po tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Sabi ng isa. Yung isa naman, mga kapatid, hindi po niya pinapangilin yung Sabat. At naniniwala din po sila na sila ay iniligtas lang sa grace, sa biyaya ng Panginoon. Kaya lang, ang sabi nila, kailangan mo pa rin sumunod, maging holy. So ano po ba mga kapatid ang totoo rito? So gulong-gulo po ang isip ko noon dahil nga po, pag nagtanong ka rito sa kanila, kailan sasabihin nila? Pag dito naman sa kabila, kung ano mga verse, yun din ang sasabihin nila, yung pabor sa kanilang verse. Dito naman, kung anong sa kabila, kung anong mga verse yung pabor sa kanila, yun lang din ang ang sasabihin. Pero yung mga opposing verse, hindi may paliwanag. Ang hirap ipaliwanag. Kahit ako, kapag talagang gulong-gulo yung isip ko. So ngayon mga kapatid, talagang litong-lito ako, humingi talaga ako mga kapatid ng tulong sa Diyos kung bakit ganun. Ngayon po mga kapatid, tutuldukan po natin yung lahat ng confusion na yan mga kapatid. Papaliwanag ko po sa inyo, isa-isa, kada isang verse magkabilaan, kung ano po ang ibig sabihin nun. Na hindi, remember mga kapatid, kapag po tayo ay naniniwala sa isang paniniwala at saka may nag-uupos doon na verse, hindi na po
Tama yan. Kailangan doon tayo sa isang paniniwala na walang verse yung mag-uutos kahit isa. So mga kapatid, simulan na natin, okay mga kapatid? Simulan natin ang discussion. Tutuldukan natin ang dekada, mga kapatid, na confusion ng mga Christian. Ngayon po, tapos na po yung ating pagka-confuse dyan sa law and grace na yan. Okay mga kapatid, bakit po sinabi ng Galatians chapter 2 verse 21, Galatians chapter 2 verse 16 na hindi po magiging matuwid ang pagsunod sa kautusan, kundi nagiging matuwid ang isang tao sa pananampalataya sa Panginoon. Okay mga kapatid, bago po natin sagutin yan, magsimula po muna tayo sa Old Testament. Noong unang panahon, nung wala pa si Jesus Christ, kailangan po mga kapatid, pag nagkasala ang isang Israelites, ang requirements ng Diyos ay mag-alay ng mga hayop, bull, goat, tupa, at ito mga kapatid ay kakatayin. So ang kakatay po noon yung priest. So, wag na nating i-elaborate yung proseso. Basta ang ibig sabihin ng mga kapatid, kailangan ang iaalay mong padugo ay yung walang bahid, yung walang galos na hayop. Halimbawa, kung ikaw ay negosyante, ay alay mo ang reject yung mga hindi na mabibili na hayop. Kasi nga reject. Hindi pwede, hindi tatanggapin ng Diyos. Ang iaalay po, mababasa po ito sa Deuteronomy. Ang iaalay po dyan, yung walang galos na tupa. O goat man yan, o bull man yan. Yung walang bahid. Yung perfect na tupa. So ngayon po, hindi na po natin gagawin yan mga kapatid. Bakit? Jesus Christ, siya na po yung sacrifice sa ating mga kasalanan. Okay mga kapatid, so balik tayo mga kapatid sa law. Bakit po sinabing walang maliligtas sa pagsunod sa kautusan? Tingnan niyo po mga kapatid yung kautusan. Ano ba yung kautusan dyan mga kapatid? Di ba? 10 Commandments. I am the Lord your God, you shall not have other gods beside me. Remember to keep the Sabbath day holy. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. From 4th commandment hanggang 10th commandment, puro yun sa kapwa. Kahit yung tatay mo at yung nanay mo, kapwa yun. So, ibig pong sabihin mga kapatid, from honor your parents to thou shall not covet your neighbor's goods. Mga kapatid, puro yun sa kapwa. Ngayon mga kapatid, ang tanong, meron po bang nakasunod dyan? Hindi po ba wala? Dahil sinabi ng James chapter 2:10 mga kapatid, sabi ng James chapter 2:10, if anyone breaks one of the commandment, he is guilty of breaking it all. Santiago chapter 2 verse 10. So ibig sabihin po mga kapatid, wala pong kahit na isang tao ang nabuhay dito sa mundo na hindi po naglumabag. Doon pa lang sa honor your father and your mother. Doon pa lang mga kapatid sa thou shall not steal. Di ba, maliliit pa tayo na natututo tayong kumupit ng coins sa bulsa ng ating magulang na hindi nila alam. Doon pa lang guilty na tayo. Ito ngayon mga kapatid, thou shall not commit adultery. Mga kapatid, so guilty po tayo lahat dyan mga kapatid. Kasi noong unang panahon wala pa si Jesus Christ, ang adultery ay kailangan mong makipagtalik sa hindi mo asawa. Yun yung adultery. Sa panahon ng Panginoong Hesus, sabi niya, sa Mateo chapter 5, verse 28, ang sabi niya doon, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery in his heart. Tinitingnan mo lang yung babae, tapos pinagnananasahan mo sa isip mo, kasalanan na kaagad yun. Kaya po mga kapatid, kung titingnan mo yung law, walang tao mga kapatid na naka-perfect niyan. That is why mga kapatid, guilty po ang lahat ng tao mga kapatid. At wala pong mga kapatid kayang pumerfect niyan. Kaya po mga kapatid, sinabi diyan, wala pong maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Dahil lahat ng tao ay lumabag doon. Ibig sabihin, lahat ng tao ay guilty sa harapan ng Diyos. Kaya po sinabi na you have been saved by grace through faith dahil po gumawa ang Diyos ng paraan
para bigyan ang tao na maligtas ng chance. Ano ba yung grace? Ito mga kapatid, yung chance upang maligtas ka. Kasi wala ka ng chance eh. Parang, parang gumawa ang Diyos ng paraan, parang nakakulong ka na, sabi ng judge, oh, pagbibigyan kitang makalaya, pero tanggapin mo ito. Tanggapin mo muna ito bago kita pagbigyan. Kailangan tanggapin mo. Kaya po mga kapatid, sinabi dyan na hindi ka po maliligtas sa sarili mo. Ito ay binigay lang ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. So ngayon mga kapatid, kaya nga po sinabi dyan na Jesus Christ, sabi ng Panginoon, I did not come to destroy the law but to fulfill it. Okay mga kapatid, ang ibig pong sabihin noon mga kapatid, Jesus Christ fulfilled the law. Bakit? Si Jesus Christ hindi po nagkasala yan kahit isang beses. Kaya magtataka ka bakit hindi si Abraham ang alay? Bakit hindi si Moises o yung mga heroes of faith? Bakit? Yun po kasi mga kapatid, may mga kasalanan po yun. At hindi mo pwedeng tubusin ang kasalanan ng buong mundo kung ikaw din may kasalanan. Sino lang ang qualified? Yung hindi po nagkasala kahit isang beses. Kaya mag-iisip ka kung Diyos ba talaga ang Panginoong Hesus o hindi. Diyan ka mag-iisip eh. Sino ba ang taong hindi makasalanan? Lahat po ng tao ay makasalanan. Si Jesus Christ hindi nagkasala kahit isang beses. Ibig sabihin mga kapatid, may pagka-Diyos po ang Panginoong Hesus. Perpekto siya. Walang taong perpekto kaya hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Iyon po ang ibig sabihin nun mga kapatid. That is why mga kapatid, Jesus Christ obey the law para sa mga tatanggap sa Kanya. That is why kapag mga kapatid, tinanggap mo si Jesus Christ dahil nga siya yung alay doon sa kasalanan mo. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang righteousness mga kapatid na nanggagaling sa pagsunod ng Panginoon doon sa law, mapupunta sa iyo. Magiging righteous ka ngayon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi ka po magiging righteous sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya po sinabi diyan na I do not set aside the grace of God, for if the righteousness comes gain through the law, then Christ died for nothing. Tama po mga kapatid. Hindi po natin dapat mga kapatid, hindi tayo dapat umaasa sa pagsunod sa kautusan para tayo ay maligtas. Bakit po mga kapatid? Kung ma-pride kang tao, kung mabait ka at law-abiding citizen ka, akala mo papunta ka sa langit, ma-pride ka. Bakit ko nasabi? Akala mo hindi mo kailangan yung tagapagligtas. Kaya po sinabi diyan, apart from Jesus Christ, there is no salvation. Sinabi nga po, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang maling pagkakaintindi diyan mga kapatid nitong grace, kasi mga kapatid, akala nila sinabi yon sa mga Kristiyano. Hindi nila, sinasabi po yun mga kapatid doon po sa mga umaasa sa kautusan para maligtas. Sino po yun? Alam nyo na yung mga Hudyo, di ba? Jews, Israel, mock Jesus Christ. Hindi po yung sinasabi sa mga Kristiyano. Yun po ay sinasabi sa mga Hudyo. At sa lahat ng hindi tumatanggap sa Panginoon, doon po yun sinasabi. Hindi po sa mga Kristiyano. Doon po yun sa hindi tumatanggap. So, kaya po sinabi dyan na for by grace, you have been saved not by your works. Kasi mga kapatid, yung kasalanan mo nung 13 anyos ka pa lang, hindi po yan nabubura. Hindi po mabubura ang ginawang mong kasalanan nung ikaw ay nagnakaw sa bulsa ng magulang mo ng coins, hindi po yan nabubura mga kapatid dahil sa paggawa mo ng mabuti. 30 years old ka na, isang beses ka lang nagnakaw nung 13 years old ka. Ngayon, 30 years old ka na. So, akala mo mabubura yun dahil tumulong ka. 500 times ka tumulong sa mga mahihirap. Akala mo mabubura yun. Hindi po. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid na for by grace you have been saved through faith, not of yourselves. Mabubura lang po yun mga kapatid sa pamamagitan mga kapatid ng pagtanggap
kay Kristo dahil ang dugo ni Kristo, yun po ang magbubura sa ating kasalanan. 9:22 ng Hebreo. Okay? For there is no bloodshed, there is no remissions of sins. That is why, mga kapatid, sinabi po dyan, mga kapatid, na ikaw ay iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon dahil nasa Panginoon ang paghuhugas ng kasalanan. Nasa Panginoon, mga kapatid, yung substance. Kaya po, wala po talagang maliligtas kapag nananangan tayo sa kautusan para maligtas. Kaya nga po sinabi dyan ng 3:10 ng Galatians. Ano ba ang sinabi ng 3:10 ng Galatians? All those who rely in the works of the law are under curse. Bakit? Because it is written, those who do not continue to do the what is written in the book of law are under curse. Okay, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, hindi ka po talaga maliligtas dyan sa pagsunod sa kautusan dahil para yung pader. Lahat ng mga nilabag mo dyan, hindi po yan nabubura ng ating magagawang mga sasabihin mo gumawa ka ng kasalanan. Babayaran ko na lang yan, mabubuting gawa ko. Hindi po, mga kapatid. Binayaran po yan ng Panginoong Jesus. That is why, mga kapatid, sinabi ng 6:14, we are not under the law but under grace. Tingnan mo, mga kapatid, ang sinabi ng 10:4 ng Romans. For Christ is the end of the law for those who believe in Him. Okay, mga kapatid, ang tanong, mga kapatid, ang law ba ay obsolete? Wala na bang kwenta yan? Yan ang tanong. Okay, mga kapatid. The law, mga kapatid, listen to this carefully. The law is not obsolete. Hindi po yan, mga kapatid, obsolete. That is why, naintindihan ko na ngayon, mga kapatid, ang 5:17 ng Matthew, I did not come to destroy the law, but to fulfill it. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, Jesus Christ obey the law para sa mga taong tatanggap sa Kanya, para magkaroon sila ng kapatawaran ng kasalanan. But, mga kapatid, for those who reject Jesus Christ, they will meet by the judgment through the law. That is why hindi po sila maliligtas. Bakit, mga kapatid? Hindi naman mabubura yung mga nagawa mong kasalanan, mga kapatid. Mabubura lang yun kapag tinanggap mo ang Panginoon dahil sinunod niya yan para sa iyo. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. No? Kaya po, ang law po, mga kapatid, pag tiningnan mo yan, malalaman mong marami kang kasalanan. The law, mga kapatid, pushes you to run to Jesus Christ. That is why the law is not obsolete. Nandyan pa rin yan. Kaya nga, yan yung pader na hindi ka makakatakas dyan Pag tiningnan mo yan, dami mong kasalanan, may isip mo ngayon na kailangan mo si Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, ano naman ang maling pagkakaintindi, mga kapatid, ng itong hindi mo na kailangang sumunod? Okay, mga kapatid, akala nila, mga kapatid, dahil nga sinabi na hindi ka maliligtas sa pagsunod sa kautusan, ay hindi mo na kailangang sumunod sa kautusan ng Panginoon. Ano po ba ang kautusan ng Panginoon? Love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, and with all your mind and strength. And love your neighbor as yourself. Ang tanong, hindi po ba yun pa rin yung kautusan na yun? Hindi po ba yung kautusan na yun na love the Lord your God with all your heart, all your soul, and with all your mind? Yun yung first hanggang third, di ba? Yung una hanggang pangatlong kautusan, ayun din yung unang commandment ng Panginoon. Yung honor your father hanggang sa 10 commandment, thou shalt not covet your neighbor's goods, yun yung para sa kapwa. Love your neighbor as yourself. Kasi kung wala kang, kung you love your neighbor as yourself, hindi ka gagawa ng masama sa kanya. Yun po ibig sabihin nun. Ang tanong, mga kapatid, yung kautusan ba ng Panginoon at yung Old Covenant, yun pa rin yun? Kasi dito po, nakukonfuse ang mga Kristiyano. Sabi nila, hindi na daw susunod sa Panginoon.
ay hindi nasusunod sa kautusan. Kasi pag sumusunod ka, you are rejecting Jesus Christ. You are earning your own salvation to be saved. Parang susunod ako kasi kailangan kong maging righteous. You are rejecting Jesus Christ. That's what they say. That's what they say. So, you do not trust the finished work of Jesus Christ. Ang tanong, parehas ba? Yung utos ng Panginoon at yung old law? The answer, mga kapatid, is no. Hindi po. Okay, mga kapatid, doon sa old covenant, meron po doon, remember to keep the Sabbath day holy. And Jesus breaks the Sabbath. That is why, mga kapatid, when you are keeping the Sabbath, yun yung palatandaan na you are still clinging to the law to be justified. Kaya po, mga kapatid, those who observe the Sabbath, hindi po sila maliligtas. They are rejecting the grace of Jesus Christ. They are stepping on the grace of Jesus. Tinatapakan nila ang biyaya na ibigay ng Diyos. Kaya nga po sinabi doon na kung ang righteousness ay makukuha sa pagsunod sa kautusan, wala nang kwenta ang pagkamatay ng Panginoon, wala nang kwenta ang pagtutubos. And know this, mga kapatid, kung maliligtas ka sa kautusan, dapat perfect kang tao, dapat di ka nagkakasala. Wala pong taong ganun. Holiness is achievable, but perfect, hindi po achievable yung perfect. Pag sinabing perfect, Jesus Christ lang yan. Wala pong perfect na tao, kahit sino pang pinakabanal sa tao sa buong mundo, hindi po nagiging perfecto. At alam ng tao yan, hindi natin kailangan sabihin, hindi ako perfect. Sino bang maniniwala, mga kapatid, na perfect ka? So wala pong maniniwala. That is why, mga kapatid, those who observe the law, napakalinaw ng Galatians 3:10, those who still rely on the works of the law are under curse. They are rejecting Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin. Ang mali namang pagkakaintindi, mga kapatid, ng hindi mo na kailangang sumunod dahil nire-reject mo. Akala nila, mga kapatid, hindi mo na susundin ang mga kautusan ng Panginoon. You still have to obey Jesus Christ. Dahil yan ang patunay na sumasampalataya ka sa Kanya. Anong pagkakaiba? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Wala na po yung Sabbath. Yung Sabbath po, mga kapatid, yun yung palatandaan na you are still under the curse of the law. That is why you should not obey it. Ang 5:17 na pinagkuhanan nila, mali po ang kanilang pagkakaintindi doon. Jesus Christ did not destroy it. Bakit? Bakit hindi po ni Jesus Christ dinestroy ang law? Kasi, mga kapatid, kung walang law, hindi na kailangan ng grace para tayo ay maligtas. Dahil yung law, kaya nga, we need grace to be saved because of the law. Dahil hindi natin kaya maligtas doon. Iyon po ang ibig sabihin nun. Mali po ang context ng kanilang pagkakaintindi. Those who keep the Sabbath. Jesus Christ did not destroy it, but He fulfilled it for those who will believe in Him. That is why sinabi ng Romans, Christ is the end of the law for those who believe in Him. We are not already under the law. But those who reject Jesus Christ, they are still under the law. That is why they are not saved. Yun po ay ibig sabihin nun. Ngayon, mga kapatid, ano po ang mali namang pagkakaintindi nitong isa? Akala na hindi na kailangan sumunod sa Panginoon. Dahil, ano ka na hindi ka maliligtas sa kautusan. Ang kautusan na sinasabi ng Panginoon dyan, mga kapatid, ay yung kanyang pinag-uutos, you shall love the Lord your God with all your hearts, all your soul, and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Kaya po, mga kapatid, sinabi dyan na dapat kapag nakipagkaisa ka na kay Kristo, ikaw na ay bagong nilalang, wala na yung dati mong pagkatao. Ano yung dati mong pagkatao? Kung ikaw ay sugarol, baero, lahat, mga kapatid. Kung ikaw ay ma-pride, dapat, mga kapatid, you acknowledge that you are a sinner and you need a Savior, mga kapatid. Bago ka na. Okay, mga kapatid,
unless one is born of spirit, John 3:5, he cannot see the kingdom of God. Ano ba ang born of spirit, mga kapatid? First John chapter 3 verse 9 to 10. Di ba? Those who is those who are born of God shall not continue to sin because the seed of God remains in him. And those who are not and those who and he cannot continue in sinning because he is born of God. Sa 10, this is how we know who are the sons of the devil and who are the sons of God. Yun nakasaad doon. So ngayon mga kapatid, na ipaliwanag ko sa inyo mga kapatid, yung totoong kaligtasan. So ano po ang conclusion diyan mga kapatid? Ang conclusion po diyan mga kapatid, yung nasa tama pong pananampalataya ay yung mga taong hindi nagkikip ng Sabat, pero nagpapakabanal. Bakit mga kapatid? If you are already born of Spirit, ang tatay mo ngayon ay ang Spirit of God. Siya yung tatay mo. Dapat siya yung sinusunod mo. Ano ba yung sinasabi ng Galatians chapter 9 at Galatians chapter 5 verse 19 to 21? Grabe, the works of the flesh, di ba? Sabi doon, these are the works of the flesh evident. Ang dami nun. So, ibig sabihin lahat po yan mga kapatid ay hindi makakapasok sa langit. But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, kindness, gentleness, self-control. Kung wala ka ng mga kapatid, you are not a truly reborn Christian. So, yun po yun mga kapatid. Kaya sasabihin natin, na kayong sumunod sa kautusan. Pag nagsusumikap kang magpakabanal, hindi ka maliligtas, you are rejecting the grace of Jesus Christ. So ngayon, ipinaliwanag ko sa inyo ang katotohanan mga kapatid. Ang katotohanan, we still have to obey Jesus Christ. Yan yung palatandaan mga kapatid. Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba po mga kapatid, iba po yung banal at ang perpekto. Yung perpekto hindi nagkakasala, yung banal nagkakasala po pa rin. Pero hindi pinapanguhay ang kasalanan. Ang sabi diyan, kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, for if we sin, we have an advocate to the Father, the man Jesus Christ. Acknowledge ni Apostol Pablo na hindi po talaga magkakasala talaga tayo mga kapatid. Hindi tayo magiging perfecto. Kaya nga sinabi diyan na if we sin, we have an advocate. Pero yung kumbaga talagang wala ka ng kasalanan man, mamuhay ka man sa kasalanan, okay lang kasi ligtas ka na. Ay, hindi po yun mga kapatid. Hindi po yun ang totoong katuruan ng Bible. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Naipaliwanag ko sa inyo mga kapatid in law and grace. Okay? Ang pagkakaiba mga kapatid is the Sabbath. You should not keep the Sabbath. If you keep the Sabbath, you are under curse because you are rejecting the grace of Jesus Christ. But if you do not keep the Sabbath, you still have to obey Jesus Christ. Kailangan mo pa rin sundin ng Jesus Christ. Hindi yung old law, hindi yung old law na may Sabbath. Ano yung bagong kautusan? Love the Lord your God, love your heart, all your mind, and love your neighbor as yourself. Kaya po sinabi mga kapatid, ng Romans, sabi ng Apostol Pablo, if you live according to your flesh, you will die. But if you live according to the will of the Spirit, you will live. Maraming salamat po sa pakikinig.